Gagawin ng magulang ang lahat para matupad ang pangarap na makapagtapos sa kolehiyo ang kanilang anak. Pag-graduate pa lang ng anak ko sa grade 12, sinabihan ko na siya na huwag niya nang subukang mag-aral ng kolehiyo. Ito ang kwento ni Zaira Valdez, panganay sa 4 na magkakapatid. Pangarap niyang maging nurse. Madalas po kinukulang. Kasi po, hindi naman po kasi lagi maganda yung ani. Madalas pong inaabot ng peste o kaya unti lang yung ani talaga. Mga kamote, pechay, ganun po, mais. Umiiyak ang aking anak dahil gusto niya lang makatapos. Pangingisda at pagtatanim ang kabuhayan ni Tatay Angelino. Kailangan nilang kumayod bilang isang pamilya para siya'y makapagtapos. Kaya ang ginagawa po nila Papa, pag may ani po, nagtitinda po si Mama, naglalaga ng mais. Nung nag-pandemic po, sinabayan ko po siya ng online selling. Halos nag-iipon ako ng mga bakal-bakal, may ibenta ko lang yan. Bitin pa rin ang pera para sa pag-aaral ni Zaira. Sa lahat ng pagtitiis, kinakaya po namin maisakripisyo ang pagiging isang magulang para sa nag-aaral na anak. Sinuklian naman ng Diyos ang kanilang mga panalangin at kasipagan. Nag-qualify kasi ang pamilya ni Zaira sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Isa ito sa mga social welfare services ng DSWD. Ang AICS, ma'am, Assistance to Individuals in Crisis Situation, na naging AKAP ngayon, ma'am. Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Lahat ng nangangailangan ng tulong, ma'am, lumalapit sa amin sa bawat bayan, tapos sa educational assistance. Kasi ma'am, although libre na po dahil meron kaming State University, libre ang tuition. Pero on top of that, pamasahe. Yun ho ang malaking ma'am. Tapos kung coming from other towns, nagdo-dorm pa sila. So ang maganda ma'am, nakakapagbigay kami ng AICS. Binibigay po si Nanay Bing, yung congresswoman namin, every semester po na 5,000. Malaking tulong po yun kasi po pandagdag, pambayad sa mga books. Para makakuha ng educational assistance sa AICS, kailangan ding mag-submit ng mga sumusunod na dokumento. Application form or enrollment certificate, officially verified student ID, proof of barangay indigency, valid identification of the claimant. Bukod sa educational assistance, nagbibigay din ng suporta ang AICS sa mga pangangailangang medikal, libing, transportation assistance at iba pa. Pero sa kabila ng pagpapakatatag, sinalubong pa rin ng problema ang pamilya ni Zaira. Kailangang bayaran ni Zaira ang Related Learning Experience o RLE fee para makapag-take siya ng board exam. Kailangan po yun, mabayaran yung RLE fees or Related Learning Experience para makakuha po yung mga credentials. Pagka-graduate yan, ma'am, doon na ako nanlumo. Dahil may babayaran na more than 100K. Wala na tayo kako. Surrender na ako. Sa panahon ng panlulumo, isang biyaya na naman ang nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa at naging instrumento pa rin si Nanay Bing. Nakahiram si Zaira ng 70,000 pesos para sa kanyang RLE fee mula sa student loan program ni Congresswoman Bing. Ako ni Nanay Bing, ni Congresswoman Bing ng 78,000 for Related Learning Experience para mabayaran po yun. At the same time, makuha po yung mga credentials sa school at makapag-take po ng board exam. And yung contract po dun is mabayaran siya ng 2 to 3 years. Tulad ni Nanay Bing, may ayuda rin para sa edukasyon ang national government. Ang isa sa mga programang bit-bit din ng bagong Pilipinas Servisyo Fair ay ang Integrated Scholarships and Incentives Program o ISIP para sa kabataan. Para mag-qualify sa scholarship, kailangan ang mga sumusunod: educational level, financial need, residency, academic performance, family income, at moral standing. Nagsama-sama ang Department of Social Welfare and Development, Commission on Higher Education, at Department of Labor Employment, Technical Education Skills Development Authority, at ang Civil Service Commission para magkaroon kayo, mga scholar ng ISIP, ng isang programa na tumutugon sa lahat ng inyong pangangailangan pang-edukasyon. Patunay lamang ito na handang umalalay at magbigay ng programa ang national at local government sa mga katulad ni Zaira. Hindi hadlang yung kahirapan. Subukan natin para mapatunayan natin sarili natin na kaya natin.
ituloy nyo ang pangarap ng anak nyo. Dahil sa kanyang pagpupursigi at pagsasakripisyo, ngayong 2024, ganap ng nurse si Syra. Siya rin ang kauna-unahang nakapag-college sa kanilang pamilya. Para kay Syra, kailangang maipaabot pa sa lahat ng may pangarap na kaya silang tulungan ng pamahalaan na maabot ang kanilang mga ambisyon.